Hi guys! Nandito na naman tayo sa balik tanaw sa mga achievements ng ating Pangulo para sa mga tao na nakakalimot at sinasabi na wala daw nagawa ang ating Pangulo. Balikan natin ito. Labor market performance improve. Yan ang nangyari sa panahon ng pamumuno ng ating Pangulo. According to the PSA data, 48.26 million Filipinos were employed as of May 2023. This is 2.18 million higher than the 46.08 million employed persons in May 2022. We also saw a drop in the country's unemployment and underemployment rates in the same period. So makikita natin guys dito sa figure 1.3 ay makikita natin dito na tumaas talaga yung employment rate. And then, dito mga kaibigan, we have made significant progress and we are committed to further enhancing labor productivity and boosting investments that will generate high-quality jobs for Filipinos. Kung titingnan niyo mga guys, itong naka-black, tapos merong gray. Etong naka-black, yan yung May 2022 at yung gray naman, yan yung May 2023. So makikita natin dito na tumaas ang puntos. 1.3 points ang itinaas. Million ito mga guys And then pagdating naman dito sa employment, ang itinaas ay 1.7 points. No? So, ayan mga guys, ito ay data na nanggaling sa PSA. Aside from that mga guys ay inflation slowed down. Nag-slow down din ang inflation through timely interventions to stabilize supply of critical food items, katulad na lang ng mga meat products. Headline inflation slowed down for the 5th consecutive month from 8.7 in January 2023. So makikita natin guys na nung January 2023 ay napakataas, no? 8.7. At bumaba ito nung pagdating ng February, naging 8.6. Then March, 7.6. And then April, 6.6. And then May, 6.1. At nitong June ay 5.4. So hanggang June lang muna tayo mga guys So ayan mga kaibigan, makikita nyo na ito ay achievements ng ating Pangulo. Dahil magmula sa napakataas na inflation, 8.7, pagdating ng June ay naging 5.4 na lang. Aside from that mga guys, maituturing din na isang achievements ng Pangulo etong sustained strong financial system performance ng ating bansa. Amidst lingering global uncertainties, the Philippine banking system assets, deposits, and profit increase. Further, local banks maintain adequate capital and liquidity buffers. So mga kaibigan, alam naman natin yung nangyayari sa buong mundo, maraming mga financial organization na talaga namang nagsara, ng mga bangko na nagsara dahil nga nalugi nung panahon ng pandemic. Pero kita niyo naman, itong ating bansa ay talagang matatag pa rin ang ating banking system. Ito ay isang indicator mga guys na maunlad ang bansa sa pamumuno ng ating presidente. No? Dito sa table 1.1, and then, andito yung mga select banking indicators, no? In billion. Ayan mga guys, makikita nyo dito. Yan, okay. Tingnan natin total assets, end of April 2022, 20 billion 696.7. No? And then, at the end of April 2023, ay naging 22,755.7. Titingnan natin, 10% ang kanyang itinaas. So kayo na lang ang tumingin. So makikita niyo mga kaibigan na maganda ang nangyayari, no? Well above the 100% regulatory requirement. Ang source nito ay BSP at saka DOF. So mga guys, ang isang bansa kapag ang banking system ay maayos at nagpa-profit, no? Ibig sabihin, talagang ang ekonomiya ay lumalago, no? So, ito pa mga guys,
isang achievements din ng ating Pangulo, itong credit ratings maintain, economic outlook upgraded. We have thus far received votes for confidence in the way we are managing our economy. So, eto guys, yung Philippine Credit Rating Outlook, Stable Outlook, Fitch Rating, BBB. Then Standard and Poor's, S&P, BBB+. And then Moody's, Baa2. And then Japan Credit Rating Agency, A. And then Rating and Investment Information Corporation, BBB+. So mga guys, ano ba yung mga yan? Tingnan natin Fitch Ratings affirmed the country's BBB credit ratings and the upgrade of its outlook from negative in July 2021 to stable on May 2022. On May 22, 2023. This reflects improved confidence in the Philippines' return to strong medium-term growth after the pandemic, sustained reduction in the country's debt to GDP ratio, and the country's sound economic policy. As a result, we have retained our advantage as accessing capital from the international financial market and relatively lower interest rates, thereby putting us in a better position to fund our priority programs and projects. So mga guys, magandang achievements yan ng Marcos administration, no? Sa mga unang taon niya, dahil nakikita dyan mga guys na ang mga financial organization ay merong tiwala sa administrasyong Marcos, no? Maayos at talagang nakikita nila na merong kakayanan na magbayad. Kaya naman napakaraming mga financial organization na talagang nagpapakredit sa ating pamahalaan. At dahil nga din na maganda yung ating standing pagdating sa credit rating natin, no? So, wag tayong mag-alala. May mga nagsasabi, ay, ang laki-laki naman ng utang. Mga kaibigan, lahat ng bansa may utang. Ang masama kapag hindi ka na pinapautang. Ibig sabihin, may problema ang inyong bansa. Ibig sabihin, wala na kayong kakayanan na magbayad ng utang. Real talk!